ng bayan, boses ng masa para sa masa. Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan. Ngayong araw mainit-init ang usapin dahil sa development mula sa Korte Suprema kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May ulat na nagsasabing hindi muna inaksyonan ng Supreme Court en banc ang motion for reconsideration ng House of Representatives at iba pang grupo. Kung iisipin, simpleng balita lang ito sa surface. Pero kapag tinignan mo ng mas malalim, ang daming implication sa politika, sa relasyon ng co-equal branches of government at sa perception ng publiko. At para sa iba, lalo na sa kampong araw ni Speaker Romualdez, parang ito ay isang mabigat na hintuan ng momentum. Para bang kung inaasahan mo na makakakuha ka ng mabilis na sagot, bigla kang pinahintay. Crying time muna, kumbaga. The Supreme Court en banc has deferred action on motions for reconsideration filed by the House of Representatives and other groups challenging the High Court's ruling that declared unconstitutional the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Ayon nga raw kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumaiting, nasa agenda ng en banc session nitong Martes ang motions pero hindi ito inaksyonan dahil naghihintay pa ang korte ng karagdagang motions bago magdesisyon. Nang tanungin kung bakit walang aksyon, hindi nagbigay ng dahilan si Attorney Ting para sa tinatawag nilang inaction. Para mas maintindihan natin, unahin natin ano ba ang motion for reconsideration. Sa madaling salita, ito ay formal na hiling sa korte na balikan o pag-isipan ulit ang nauna nilang desisyon. Parang sinasabi na naghain, Your Honors, baka pwedeng pag-usapan ulit. Baka may mga punto na hindi nabigyang pansin o may mga bagong argumento. Noong una, dineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang articles of impeachment nga raw laban kay VP Sara Duterte. Ang dahilan ng ruling na iyon ay ayon sa kanilang interpretasyon ng saligang batas. Hindi nagustuhan nga raw ito ng House of Representatives at iba pang grupo, kaya naghain sila ng MR para subukang baguhin ang ruling. Sa kasaysayan, bihira talagang baguhin ng Supreme Court ang sarili nilang ruling sa MR, pero hindi ito imposible. Kaya nga maraming nakatutok sa kasong ito dahil may epekto ito hindi lang sa political career ni VP Sara, kundi sa president o patakaran sa mga susunod na impeachment cases. Ngayon, bakit ba malaking bagay ang no action na ito? Kung ikaw ay nasa kampo ng House leadership, lalo na kay Speaker Romualdez nga raw, syempre gusto mo na gumalaw agad ang kaso para makita kung may pag-asa pang ituloy ang impeachment o tuluyan ng isara ang pinto. Pero kapag hindi agad umuusad, nababawasan ang political momentum mo. Parang naglalakad ka sa gubat na may dala kang sulo. Tapos biglang bumuhos ang ulan. Hindi pa patay ang apoy, pero humihina na. Para sa mga kalyado naman ni VP Sara, iba ang dating nito. Ang delay ay parang dagdag oras para maghanda, magpalakas ng depensa, at mag-solidify ng suporta. Habang wala pang ruling, status quo muna. Meaning, nananatili siya sa posisyon at walang Senate trial na magaganap. Kung titignan mo, may ilang posibleng dahilan kung bakit nag-differ ang Supreme Court. Incomplete submissions. Gusto muna nilang hintayin lahat ng motions bago gumawa ng consolidated decision. Sensitivity ng issue. Hindi ito simpleng kaso. May implication ito sa separation of powers at sa political stability. Judicial strategy.
May mga pagkakataon na dinidelay ang desisyon para magdepensa ang integridad ng korte at iwasan ang perception na nagmamadali o may bias. Administrative reasons. May proseso sa loob ng Supreme Court at minsan ay may pending pa na ibang urgent cases. Importante ring banggitin na ang Korte Suprema ay hindi bound ng political timetable. Ang trabaho nila ay magdesisyon base sa batas at ebidensya, hindi base sa schedule ng politika. Pero sa mata ng publiko, lahat ng kilos or kawalan ng kilos ay may kahulugan. Kumbaga sa basketball analogy, ang house leadership ay parang team na lamang sana ng ilang puntos pero malapit na matapos ang laro. Biglang tinigil ang game at sinabing, hintayin muna natin yung ibang team na mag-submit ng play. Habang naghihintay, nawawala yung adrenaline at yung kalaban nakakapagpahinga at nakakapag-strategize. Sa politika, ang timing ay halos kasing halaga ng substance. Kapag nawalan ka ng timing, kahit gaano kalakas ang argumento mo, pwedeng humina ang impact. Kung babalikan natin, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng delay sa politically charged cases. Noong nakaraan, may mga kaso ring nakatenga muna bago nagkaroon ng ruling. At madalas ay dahil sa dami ng motions o complexity ng issue. Ipinapakita lang nito na ang judiciary ay may sariling pacing. Hindi pwedeng diktahan ng kahit sinong sangay ng gobyerno. Sa ngayon, malinaw lang na walang pinal na aksyon ang Supreme Court sa MR ng House at iba pa. Ang ibig sabihin, lahat ay nasa waiting game mode. Ang supporters ng impeachment naghihintay kung may pag-asa pa. Ang supporters ni VP Sara umaasang magtatagal pa ang prosesong ito o tuluyang madismiss. Kayo mga katinig ko, anong tingin nyo? Strategic delay ba ito o normal lang na proseso ng Supreme Court? Mag-iwan ng komento para mapag-usapan natin ng mas malalim. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, ang hina naman ng comprehension na nagtatanong na reporter. Ang linaw-linaw ng statement ni Attorney Ting. Yung hinahanap ng reporter na reason for the inaction, eto sagot. Were not acted upon since the court is still waiting for more motions to be submitted before taking action. Mag-iyakan na naman kakamping at loyalista nito. Romualdez, mag-tantrums na naman. Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!